Tantado kayo. Gusto nyo patayan tayo? Mga animal kayo, gago kayo. Binaboy nyo yung Pilipinas. Yun yung pinaka-bottom line dito. Kaya kami nagagalit. Kaya kayo, mga putragis kayo sa Malacanang, ha? Kayo mga tarantado sa gobyerno, nawala na yung moral ascendancy to lead this country. Gusto nyo magkubusan tayo? Magkaalaman tayo? Hatiin natin Pilipinas. Ang ina ninyo, hayop kayo. Kayo na yung gumawa ng kalokohan. Kayo yung umapak sa ng Pilipino, tangina ninyo. Hindi nyo binigyan ng dignidad ng Pilipino. Hindi nyo binigyan ng nararapat na serbisyo. Walang niya kayo. Ang dapat sa inyo, bitayin. Pahirapan muna, tapos bitayin. Pagka kami tumayo ng talagang sa galit namin tumayo kami at wala ng pag-asa talaga. Pati ang AFP at PNP, walang pag-asa. Kami mapipilitan tumayo and then we will declare what we want to declare, and one of that is death penalty. Hindi na kami maghintay sa Congress at Senate. Sasara namin Congress at Senado. Coordinate each other, I don't know. I still don't have a final, Yung ibang grupo, yun yung kala Eric yata sa shrine sila. So, hintayin nyo lang yung mga nila, panawagan. Yung nila, kung saan nyo gusto pumunta, doon kayo. You are free to do so. Basta iwas lang sa sa gulo. Iwas sa gulo. Kaya nga sila gustong umiwas para ewan ko, para hindi magkasakitan ba. Kasi yung mga senaryo ng iba sinasabi baka sinasadya na magkagulo. No. Pero alam naman natin na pagka nag-declare silang martial law, madadali sila. Hindi na yung martial law, okay, natatakot sa martial law. Wala na yun. Yung power to declare martial law came from the Filipino people. We, the sovereign Filipino people, gave them all that power. All government authority emanates from the people. Ergo, yung martial law, galing sa atin. Therefore, kung pwede siya mag-declare ng martial law, pwede nating sapawan yon. Pwede nating i-declare yon dahil sa galit tayo, tarantado, dadeclare. Magde-declare ka pa ng martial law, gago. Siraulo ka. Kami magde-declare ng martial law, taong bayan. Tingnan natin, matakot kayong lahat. Lahat kayo, usigin namin Kaya galing-galing at naniniwala pa kami sa sistema. Kaya galing-galing at naniniwala pa kami sa batas. Binababoy ninyo. Kasi umabot tayo sa ganon? Taong bayan na magde-declare ng martial law? Yung power na yan galing sa taong bayan Kaya hinay-hinay kayo diyan sa Malacanang. Huwag kayong gagago-gago dyan Putang may mura na naman ako. PI nyo. Huwag kayong masyadong maangas Malacanang, galit na kami. Ingay ko. Didinig ako. Huwag kayong masyadong galit dyan Galit na kami. Maangas. Galit na galit kami. Putang ina nyo. Kaya na galit kami. Ninakawan nyo na nga kaming bilyon. May mga namamatay sa ospital. Walang gamot. Tangin. Nabaha. Dahil sa walang flood control. Binaboy ninyo. Pinagkaperahan nyo. Tapos ngayon nagtuturuan kayo. Di ba? Kaya nga mga buwisit kayo. Mga ungas kayo. Tapos magde-declare kayo ng martial law. Gago. Subukan nyo. May marami nagtatanong sa akin yan Paano kung mag-declare ng martial law? Sabi ko naman sa vlog ko, pagka mag-declare kayo martial law, masasama kayo talaga. Sasamayin kayo sa amin. Tatayo ako sa kalsada, talagang i-declare ko yan. Putang ina nyo, mag-declare ako ng martial law ng taong bayan. Kita nyo kung hindi lahat ng 120 million, pwedeng usigin lahat yung mga putrag sa magnanakaw na yan. Summary execution, summary trial, then execution kagad. Tarantado kayo, gusto nyo umabot tayo sa ganon? Mangkako kayo sa gobyerno Huwag nyo kami yung ginagago Galit na kami. Kami yung amo nyo. Sabi ko nga yung caretaker, pagka yung caretaker gago, anong gagawin natin? Di ba si Sante? Hintayin nyo lang yung sobrang init ng ulo ko, kundi galing-galing at gusto ko pang pagbigyan tong mga to Pero pagka wala na sa hulog talaga, we need to stand up, we will rise up.
Anong kakasuhan ng rebellion, kakasuhan ng inciting to sedition? Putang ina nyo. Gago kayo. Huwag nyo kami tinatakot, ha? Kayo mga gago kayo. Bukan nyo gusto kong kasuhan nyo na ako, eh. Bakit inuunan nyo sila General Poke, sila ano? Inuunan nyo yung mga, sa tingin nyo, kaya nyo? Kasuhan nyo na ako. Para tapusin na natin to, mga animal kayo. Tatapang ninyo. Kayo na nga gumawa ng kalokohan, eh. Kayo pa yung mangkakaso, gago. Kami dapat ang mangkaso sa inyo. Mga animal kayo, panay kayo mga walang kwentang mga tao, walang kwentang Pilipino kayo. Tapos ganyan kayo. Kaya mga kababayan, huwag kayo natatakot sa mga animal na yan. Binigyan lang natin sila ng trabaho. Pinayagan natin silang umupo sa likod ng kalabaw. Mga langaw lang yan. Pagka, tayo hirap na hirap sa pagbabuwis, eh. Tapos nanakawin lang. Tarantadong yan. PhilHealth, zero. Saka nakakita, PhilHealth, zero. O, 2025 budget, zero. Di ba gago? Eh, doon kailangan yung pera. Tapos mababalitaan mo, ninakaw yung pera. Flood control. Pinaghati-hatian nila. Di ba mga PI talaga? Tapos kakasuhan nila yung mga nagsasalita. Kakasuhan nila yung mga nagdedepensa sa taong bayan. Di ba gago? Puta na inciting to sedition, rebellion. Tarantado kayo. Bitayin namin kayo lahat dyan, eh. Gago kayo. Subukan nyo. Kasuhan nyo na ako. Kasuhan nyo ako. Tarantado kayo. I will defy you. And you bring out the rebel in me. Tangina nyo. Gago kayo. Mga ungas kayo. Mga magnanakaw na nga kayo. Mga durugista pa kayo. Putragis kayo. Tapos kayo pa yung may katwiran. Gagamitin nyo yung batas laban sa tao. Nakalimutan nyo na yung katungkulan ninyo na dapat nagsisilbi kayo sa mga tao. Mga animal kayo. May araw din kayo. Mga animal kayo. May araw kayo. Hinahayaan lang namin yung peaceful na yan. Tarantado kayo. Gago. Hilary Albert Espera said, hindi ako galit sa inyo. Rose Janet, hello sir. Dado, good evening, watching from Singapore. Putragis kayo. Kala ninyo, kayo lang ang mga, ang aangas ninyo, kala ninyo, matatapang kayong mga animal kayo. Matapang kayo kasi nandyan yung AFP ninyo at yung PNP nyo. Pero let me tell you this, pagka yung AFP ninyo at yung PNP ninyo ay sinundo namin at naging AFP namin at PNP namin. O, paano na ngayon? Ano yung tatapang nyo? Gusto nyo, hatiin natin eh. Hatiin natin sa gitna. O, meron kayong 50,000, may 50,000 kami. Meron kayo 70, may 70 kami. 75. Hati-hati. O, 200,000 sa inyo. AFP, PNP, may 200,000 kayo. Gusto nyo, partidaan pa namin kayo eh. Nantado kayo. Gusto nyo, patayan tayo? Mga animal kayo, gago kayo. Binaboy nyo yung Pilipinas. Yun yung pinaka-bottom line dito. Kaya kami nagagalit. Kaya kayo, mga putragis kayo sa Malacanang, ha? Kayo mga tarantado sa gobyerno, nawala na yung moral ascendancy to lead this country. Kaya kami nagagalit. Lumagay kayo sa tamang hulog, mga animal kayo. Bawiin ninyo yung tiwala na binigay namin. Ibalik ninyo. Paano gagawin yun? Wala na. Hindi nyo na kaya ibalik eh. Kaya ngayon, ang ginagawa nyo na lang, manakot. Gago kayo. Kala ninyo, tas kakampi kayo sa mga CPP, NP, NDF. Gusto nyong mag-ubusan tayo? Magkaalaman tayo? Hatiin natin Pilipinas. Ang ina ninyo, hayop kayo. Kayo na gumawa ng kalokohan. Kayo yung umapak sa ng Pilipino. Tangina ninyo. Hindi nyo binigyan ng dignidad ng Pilipino. Hindi ninyo binigyan ng nararapat na serbisyo. Hindi nyo pinaigi yung buhay namin. Tapos bakit namin kayo re-respetuhin, mga animal kayo? Nilagay namin kayo dyan para to serve the Filipino people, and then hindi kayo mga walang niya kayo. Ang dapat sa inyo, bitayin. Pahirapan muna, tapos bitayin. Pagka kami tumayo ng talagang sa galit namin, tumayo kami at wala ng pag-asa talaga, pati ang AFP at PNP walang pag-asa, kami mapipilitan tumayo, and then we will declare what we want to declare, and one of that is death penalty. Hindi na kami maghintay sa Congress at Senate. Sasara namin Congress at Senado. O sino nga abla? Sino maangas? Tanan nyo, hayop kayo, tatakutin nyo kami ng kaso. Gago. Tarantado kayo.
Kayo yung nagbabiolate sa Constitution, mga ungas kayo. Tatakutin nyo kami. Ang dami namin. Sira ulo kayo. Wala kayo sa katuwiran. Init na naman ulo ko. Bicolanong makulit. Mga kababayan, huwag ninyong kalimutan ang politikong naging pipi at bingi sa ating mga hinaing. Pero nagmamakaawa ng suporta na susunod na eleksyon. Never again. Hindi, kailangan i-reboot natin yan. Kailangan i-reboot natin yan. Kanina pinag-usapan namin how to educate the Filipino people. And we have a very somewhat clear na idea how to do it. How to reboot everyone, the Filipino people. Yung way of thinking. It will involve DILG, DSWD, yung Department of Education, DOE. Yan. We have to reboot the Filipino people. Create a parang different levels of indoctrination na for year 1 eto, year 2 ganito. Let's do it in a 10-year time frame na after 10 years the Filipinos know how to vote, how to put people. At the same time, the Filipino people will have a choice kung sino. There will be a pool of good leaders. We can do it in 10 years. So, kung kunyari ngayon, 3 plus yung term na 6 years ng isang presidente, 9 years. So, palagay natin 9 years. We can do it in 9 years. Pagka nagawa natin yan, okay na tayo. Ang sa akin nga, gusto ko, kabisado ng bawat Pilipinong preamble eh. Ganun ang gusto namin sa grupo namin. Maybe one day pag-usapan natin yan. Lourdes Mantundo, good evening po, Kap. Magandang gabi. Good PM, Kap Dado. Thank you. Aileen Homisalada. Jing Unciano, kay Bicolanong makulit, buong